All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa araw na ito. At ang ating teksto po na pagbabatayan ng ating devotion ay matatagpuan sa Isaiah chapter 43 from verses 20 to 21. At ganito po ang sinasabi. Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop, gaya ng mga asong gubat at mga ostrich, sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Muli po, magandang umaga.
Inilalahad po ng ating teksto sa umagang ito ang tungkol sa provision ng Diyos at ng kanyang layunin para sa kanyang bayan. At hini-highlight din po dito ang tungkulin ng Diyos bilang kanilang provider at ang mga taong binuo niya upang siya ay kanilang papurihan. Ipinapaalala din po dito na kahit pa sa pinakatigang at pinakatiwangwang na lugar, ang Diyos ang siyang magpo-provide para sa lahat ng pangangailangan ng kanyang mga pinili at sila ay nabuo para sa kanyang kapurihan lamang. Narito pa po ang mga ilang detalyadong reflection tungkol sa ating talata sa umagang ito. Una, ine-emphasize ng mga talatang ito na ang tungkulin ng Diyos bilang provider na nagkaloob at nagbigay ng ilog sa ilang o wilderness, nagbigay ng tubig sa desyerto. Ang imaheng ito ay nagpapakita o nagpapamalas ng kakayahan ng Diyos na kaya niyang i-transform ang isang tigang na lugar sa isang lugar ng buhay at kabuhayan na sumasalamin sa kakayahan ng Diyos na makapag-provide physically and spiritually na pangangailangan ng kanyang mga pinili. Binibigyan din daw ng ating teksto sa umagang ito na pumili o bumuo ang Diyos ng kanyang bayan para sa Kanya, na kung saan ay binuo niya ito upang kanilang ipahayag ang kanyang kadakilahan o ang kanyang kapurihan. At ito daw ang nagpapatibay sa idea ng isang espesyal na relasyon ng Diyos at ng kanyang bayan. Isang relasyon na binuo ng may layunin at tadhana. Ang mga tao ay hindi lamang basta recipients o tagatanggap lang ng provisions ng Diyos, kundi sila ay tinawag o pinili upang sila ay purihin at sambahin ang ating Panginoon. At ito ay sinasuggest na ang kanilang layunin ay hindi lamang para mabuhay o makasurvive, kundi aktibong makipag-participate o makilahok sa gawain para sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag ng kanyang kadakilaan. At panghuli, ang mga verses na ito ay nag-o-offer din daw ng pag-asa at katiyakan na nagpapaalala sa bayan ng Diyos at sa bawat isa sa atin na kahit sa mahihirap o masalimuot na panahon o pagkakataon, siya ang magpo-provide at gagabay sa atin. At maaari itong maging source ng comfort at encouragement, lalo na kapag nahaharap tayo sa mga hamon sa buhay o kawalan ng katiyakan. Ang tanong, tinutupad po ba natin ang ating layunin sa buhay na ito? Tandaan po natin, tayo ay create katulad ng ibang mga tao upang ipahayag ang ating layunin. Anong layunin? Yan ay para purihin at sambahin ang lumalang ng lahat. Lahat ng may buhay at humihingang nilalang ay nilikha para sa layuning ito. Kaya maglaan po tayo ng quality time, hindi lang basta time, kundi quality time upang papurihan at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos na siyang lumalang sa ating lahat. At higit sa lahat, pasalamatan natin siya sapagkat isa tayo sa kanyang mga nilikha at pinili. Isang pribilehiyo po kasi na tayo ay nilikha at pinili ng ating Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pagmamahal at paggabay sa amin. Tulungan mo po kami na laging magtiwala sa iyo at patuloy na maghintay sa iyong provisions at sa iyong mga pagpapala. Patuloy din, Panginoon, na aming itinataas ang aming mga kapatiran, kakilala, kaibigan, o mahal sa buhay na nasa balig ng karamdaman sa mga oras na ito. Nasaan man sila ngayon, Panginoon, hiling namin na i-extend mo, iabot mo, Panginoon, ang iyong mapagpala at makapangyarihang kamay sa kanilang physical na pangangatawan upang maranasan nila ang mirakulo na kagalingan na nagmumula sa inyo. At ganun din, Panginoon, na ipinagpapasalamat namin sa mga oras na ito ang mga kapatid namin
o kakilala, kaibigan na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversary sa araw na ito. Patuloy, Panginoon, na i-bless niyo po ang kanilang buhay, maging ng kanilang mga plano at nilalaman o dinidesire ng kanilang mga puso. At ganun din, Panginoon, na aming ipinagkakatiwala ang lahat ng aming gawain sa buong maghapon na ito. Maitaas ka at mapapurihan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Maraming salamat at patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang, sa aming kapwa, tigit sa lahat sa inyo. Itong aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.